Habagat Alert, Bagyong Domeng, tuluyan ng nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero malakas pa rin ang epekto dito sa ating bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito natin update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Domeng, huwag po tayong maging kampante dahil patuloy nitong pinapalakas ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa maraming bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Kaninang alas 11:30 ng umaga, ngayong araw ng Lunes, June 1 ay opisyal nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Domeng. Ang sentro nito ay namataan sa layong 710 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat wala sa ating monitoring area, napakalawak pa rin ang sirkulasyon nito na umaabot sa halos 500 kilometro mula sa sentro. Narito ang mga detalyadong pagsusuri. Ngayong araw si Domeng ay kikilos pahilagang-hilagang silangan ng north-northeastward. Ibig sabihin nito mga kababayan, lalo itong lalayo mula sa ating Pilipinas at patungo sa bahagi ng Okinawa at Southern Japan. Sa darating naman ng Martes, June 2, mas lalapit ito sa Ryukyu Island ng Japan habang nagsisimula ng humina. At sa darating na June 3, Wednesday, hanggang June 4, Thursday, patuloy itong kikilos sa karagatan sa silangan ng East China Sea habang unti-unting humihina. At sa darating na June 5, Friday, posibleng maging ordinaryong low pressure system na lamang habang papalayo sa malamig na bahagi ng karagatan. Magandang balita ito mga kababayan dahil halos wala ng posibilidad na direktang landfall sa anumang bahagi ng Pilipinas. Subalit mga kababayan, huwag maging kampante. Ang habagat ay mas malaking banta dito sa ating bansa. Ito ang pangunahing binabantayan natin ngayon sa ating bansa habang papalayo ang Bagyong Domeng para sa isang higanting vacuum cleaner sa karagatan. Hinihigop nito ang napakaraming moisture mula sa West Philippine Sea at South China Sea. Ang resulta, lumalakas ang southwest monsoon o hanging habagat at ito ang magdadala ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa malalaking bahagi ng ating bansa, partikular dito sa Luzon. At dako naman tayo sa ating heavy rainfall outlook. Ngayong araw hanggang bukas, June 2, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Katumbas nito ang halos kalahati hanggang isang buwan na ulan sa ilang lugar. Sa darating naman na Martes hanggang Miyerkules, June 2 hanggang June 3, mas malawak ang sakop ng malalakas na pag-ulan dito sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Bataan at Zambales. Kasama dyan ang Occidental Mindoro. Dito mas mataas ang panganib ng flash flood, urban flooding at landslide. Kasama dito ang river overflowing. At sa darating na Miyerkules hanggang Huwebes, June 4, patuloy na tataas ang tsansa ng malakas na pag-ulan sa lugar ng Pangasinan, La Union, Zambales at Bataan habang mas tumututok ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon. Para naman sa lagay ng karagatan dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at malawak na sirkulasyon ng Bagyong Domeng sa lugar ng Batanes, ang alon ay aabot sa 3 metro ang taas. Delikado ito para sa maliliit na bangka. Ganon din sa Isabela Coast, Babuyan Island, Catanduanes at Aurora. Posibleng umabot ang alon sa 2.5 metro ang taas. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po ang ating mga kababayang mangingisda dyan. Sa lugar ng Palawan, Western Coast, Northern Samar, Eastern Samar at Sorsogon, ang alon ay posibleng umabot sa 2 metro ang taas. Mag-ingat din po kayo sa paglalayag. Malalakas na hangin ngayong araw hanggang sa Miyerkules, June 3, posibleng makaranas ng malalakas na pagbugso ng hangin ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, Bicol Region, Batanes, Babuyan Island, Panay Island, Negros Occidental, lalo na sa coastal areas, elevated areas at open terrain, mountainous areas. Mga kababayan, maraming beses nang naranasan ng Pilipinas. Mas malaki pang epekto ng habagat kaysa sa mismong bagyo. Noong mga nakarang taon, may mga bagyong malayo sa bansa, ngunit dahil sa kanilang malawak na sirkulasyon, ay nagdulot ito ng matinding pagbaha sa Metro Manila, Central Luzon at Western Luzon. Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang lokasyon ng bagyo ang dapat nating bantayan, kundi pati ang laki ng sirkulasyon nito at epekto nito sa habagat.
Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, iwasang tumawid sa baha, siguraduhin malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig. Ihanda ang inyong emergency kit at makinig lamang sa opisyal na abiso dito sa ating channel at ng Pag-asa. Ganun din ng inyong lokal na pamahalaan. Ang mga mangingisda ay pinapayuhang suriin muna ang lagay ng dagat bago pumalaot. At darako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Mga kababayan, kapag may bagyo, malakas na ulan, anumang pagsubok sa buhay, madalas tayong nababalot ng pangamba. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Awit 46 na ang tunay na seguridad ay hindi nakasalalay sa magandang panahon o sa ating sariling kakayahan, kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Tulad ng bagyong Domeng na unti-unting lumalayo, darating din ang panahon na lilipas ang bawat pagsubok. Habang naghihintay tayo, manatili tayong nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus dahil siya ang ating matibay na kanlungan sa gitna ng anumang unos ng buhay. At yan po ang ating update sa panahon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.